Hello everyone! Welcome back again to another hair transformation, and for today's video ay magre-reband po tayo ng buhok na naka-bleach at magbibigay po ako sa inyo ng mga tips and ideas kung paano ako nagre-reband ng buhok na naka-bleach na kahit paano ay nare-revive natin siya at hindi siya totally nadadamage. At bago ang lahat, disclaimer lang, hindi ko po ini-encourage na kayo ay mag-DIY sa pagre-reband, lalong-lalo na kung ang inyong buhok ay naka-bleach, baka po masira or masunog ninyo ang inyong mga buhok. Mas maiging ikonsulta nyo or ipunta nyo sa mga salon na mga trusted nyo at sa mga hairstylist na marunong talagang mag-reband ng mga naka-bleach dahil napaka-risky po ng paggawa or ng proseso ng pagre-reband, lalong-lalo na pag ang buhok nyo ay naka-bleach. So again, wag po kayong mag-DIY hair rebanding sa inyong mga buhok. At para sa mga beginners naman natin na mga hairstylist or yung mga nag-uumpisa pa lang sa pagre-reband at hindi pa gaanong nakakahawak or marunong mag-reband ng naka-bleach, pwede nyo po itong gawing guidelines ng video na ito para magkaroon kayo ng idea kung paano yung pagre-reband ng naka-bleach. At itong process na ginagawa ko mga sis ay based on my experience and knowledge, at nais kong itong i-share sa inyo para makakuha kayo ng tips and ideas kung paano ako nagre-reband ng buhok na naka-bleach. At doon sa mga nagre-reband din ng naka-bleach na may mga sariling technique or magkaiba kami ng proseso ng paggawa, I respect you guys. So kung ano man yung aking ginagawa, respeto na lang din po. Alright mga sis, so ayan, mag-start na tayo sa ating tutorial kineme dito sa pagre-reband ng naka-bleach. So bago tayo mag-umpisa, kinakailangan na i-assess or i-analyze muna natin yung client's hair kung ano yung condition ng kanyang buhok. In that case, malalaman natin kung ano yung dapat nating gawin or kung pwede pa ba siyang i-reband or kung hindi na. So, sa case naman ng client's hair natin dito, yung kanyang bleach ay mahigit 1 taon na ito. So, meron na siyang regrowth, mga 6 inches na. Pero, nagputol-putol yung kanyang buhok guys, gawa nung dahil nga sa bleach. So, kung mapapansin nyo, yung pinaka-top part niya, meron siya dyan mga putol-putol at hindi pantay-pantay yung outcome ng kanyang pag-bleach dahil DIY po ang ginawa dito sa kanyang bleaching process. At sa aking pag-analyze mga sis, kahit naka-bleach yung hair niya ay medyo okay pa naman yung strand, so kaya pa siyang i-reband. So ngayon, uumpisahan na natin yung pagre-reband sa kanya. Then after natin ma-check ang kanyang hair mga sis, ay pinag-shampoo natin yung ating client's hair para matanggal yung mga residue na nasa kanyang buhok. Then, bali, pinag-blow dry lang po namin siya dito ng up to 80% dry. Then, after nun ay nag-start na tayo sa ating application ng ating rebanding cream number 1. So, after natin magpatuyo mga sis, so bali yung pinaka regrowth lang yung ating pinatuyo dyan mga sis. Then, nag-apply na tayo dito ng ating rebanding cream number 1. At since meron siyang pinaka-regrowth parts, so doon muna natin siya uumpisahan sa ating application ng rebanding cream number 1. At always po kayo mag-start sa pinakalikuran up to the top, then isusunod po natin yung magkabilang side. So make sure din na hindi tatama yung pinaka-medisina or rebanding cream 1 sa pinaka-anit para hindi magkaroon ng problema. At dahil merong bleach part siya mga sis, so yung atin namang application ng rebanding cream 1 ay hanggang doon lang sa may parts na pinaka-regrowth or yung dugtungan ng regrowth parts at saka ng bleach part. So kinakailangan na hindi siya lalagpas doon sa may pinaka-bleach part para hindi po siya masunog or mag-rubberize. At pag once na nag-apply kayo ng rebanding cream 1, i-massage nyo para masaturate yung gamot or even yung application natin or yung distribution ng rebanding cream number 1. So ganun din mga sis yung application natin dito sa may pinaka-face area or sa magkabilang area dito sa harapan ay same lang din po doon sa application natin sa likuran. Then after natin mag-apply, ibabad muna natin siya ng first 30 minutes. Then after nyan ay i-check natin kung luto na ba or nag-develop na ba yung rebanding cream 1 sa buhok ng ating client.
At take note lang mga sis, kinakailangan na maluto muna yung pinaka-regrowth parts niya bago tayo mag-proceed ng ating application doon sa may bleach part. Bali, mag-hair strand test po kayo para malaman nyo kung nag-develop na ba or luto na yung buhok sa rebonding cream number 1. So habang nakababad yung ating rebonding cream number 1 doon sa regrowth parts, ay magpe-prepare naman tayo ng ating gagamitin para sa bleach part. So kung makikita nyo yung bowl dyan, yan po ay cream or rebonding cream number 1. Then hahaluan po natin siya ng treatment. So yung ginamit ko dyan na panghalo is yung Bremode Performance hair mask treatment. So, any hair mask treatment or conditioning treatment ay pwede nyo pong ihalo sa ating rebonding cream number 1, or kung meron po kayong mga bonding agent, mga Plix treatment, ay pwede nyo po rin ihalo dyan para tumabang lang po yung rebonding cream na gagamitin natin or i-apply natin sa bleach part. So, ang atin naman pong ratio dyan is 1:1. Kung gaano po karami yung ating rebonding cream 1, ay same po yung dami ng ating conditioning treatment. Then, paghaluin natin yan ng maigi mga sis. So ngayon mga sis, balik na tayo sa ating application ng ating rebonding cream number 1. Since luto na yung pinaka-regrowth parts, bali umabot po yan dyan ng 45 minutes bago naluto yung pinaka-regrowth parts. So ngayon, magre-reapply na tayo ng ating rebonding cream 1 dito na sa may bleach part. So yung nakita nyo kanina na rebonding cream 1 na may halong treatment, yun na po yung ating i-apply dito sa bleach part. Then pwede nyo rin pong i-retouch yung regrowth parts kung kinakailangan. At make sure lang mga sis na i-check nyo din po yung client's hair, most especially sa bleach part, kahit na yung ating ginamit na pang rebond is may halong treatment or may halong bonding agent, kinakailangan na i-check nyo rin dahil minsan mabilis pa rin silang mag-react. Depende na lang sa buhok na bleach. Meron kasi mga bleach hair na mabilis mag-react, meron din medyo matagal din siyang tablan. Pag alam nyong medyo nagre-react or nagrarabirize yung buhok or nagdidikit-dikit habang ina-applyan nyo siya ng rebonding cream 1, sprayhan nyo lang po siya ng tubig para mas malesen yung tapang ng gamot. At isang tips pa mga sis, pag nag-apply kayo ng rebonding cream 1 sa bleach part, from time to time i-check nyo po yung buhok kung nagre-react siya dahil hindi natin napapansin na nagrarabirize na pala yung ibang parts. So pag nakikita nyo, spray nyo lang po talaga siya ng water. Then once na na-applyan nyo na siya lahat, kung kinakailangan na siyang banlawan nyo na po, wag nyo na po siyang ibabad. Pero kung alam nyong hindi naman siya ganun katindi yung reaction, mag-extend po kayo ng pagbabad ng rebonding cream 1 hanggang sa maluto siya. Pero wag naman to the point na magrarabirize siya or masusunog. So pagkatapos ko dito mag-apply mga sis, ay inalalayan ko lang siya ng spray water, then nag-extend lang ako ng 5 minutes na babad dyan. Then afterwards ay binanlawan ko na siya or pinabanlawan ko na siya. Bali, tubig lang po ang ipapangbanlaw natin mga sis. Bawal na bawal po siyang sasampuhin. Pwede po kayo maglagay ng conditioner, lalong-lalo na doon sa bleach part. Pero optional lang yun mga sis. Kung gusto nyong lagyan, pwede naman, pwede rin hindi. Then, papatuyuin po natin yan ng 100% dry. Then, sa pagbo-blow dry mga sis, kung bleach part po siya or may bleach, wag po kayong gagamit ng sobrang init ng temperature ng blower. Yung medium lang, sapat na. Alright mga sis, so almost done na tayo sa pagpapatuyo dito ng ating client's hair. So kung makikita nyo, hindi na damage yung buhok ng ating client at nag-straighten na rin siya kahit papano. So after naman natin magpatuyo dyan, ay syempre magpo-proceed na tayo sa pagpaplansya or sa pag-hair ironing. So at this point mga sis, na plancha na po namin ito. So hindi ko na lang po pinakita yung buong process ng pag-hair iron, pero bibigyan ko kayo ng tips papaano magplancha ng ganitong may bleach. Once na mag-hair iron kayo mga sis, wag na wag po kayong gagamit ng sobrang taas ng heat temperature.
Lalong-lalo na pag ito po ay naka-bleach dahil hindi po ito nakakatulong. Lalo lang pong nagda-dry. Mga 160 to 180 degrees Celsius lang po ng heat temperature yung gagamitin nyo para hindi siya mag-dry at ma-damage or masunog. Then sa sectioning naman mga sis, wag naman yung sobrang kapal at wag naman yung sobrang nipis. Yung tamang-tama lang na sectioning para ma-straighten din siya ng maayos. So, ito na yung kinalabasan ng ating pag-hair ironing mga sis. Ayan, sobrang straight, makintab, at madulas yung kanyang hair. Hindi po na damage. Pero, isa lang ang napansin ko sa kanya mga sis, patchy-patchy yung kanyang kulay. Dahil, syempre, DIY hair bleaching po ang kanyang ginawa. Then, after natin iron, pahinga lang ng 10 minutes. Then, proceed tayo ngayon sa application ng ating neutralizing cream. So, yung atin naman pong application ng neutralizing cream ay same lang din po ng application ng rebonding cream 1. Bali, uunahin muna natin yung pinaka-regrowth parts. So, hindi muna natin isasagad yung ating neutralizing cream sa may bleach part. Dahil yung ginamit po natin dito is purong neutralizing cream or yung walang halo na kahit ano. So, nag-start naman ang aking application dito sa may top part. So, pababa naman yung ating application para hindi tayo gagamit ng ipit once na nag-apply tayo ng neutralizing cream. Bali, isasampa nyo lang po doon sa pinaka-tok-tok niya para hindi malaglag. Ganon. So, bali, tatapusin muna natin yung ating application ng ating neutralizing cream sa may pinaka-regrowth parts. Then, proceed tayo sa ating next step na gagawin. So ngayon mga sis, bali tapos na tayo mag-apply ng ating neutralizing cream doon sa regrowth parts. Ngayon naman nagpe-prepare naman tayo ng ating gagamitin para naman sa bleach part. So meron tayong dyan neutralizing cream. Then hinaluan din natin siya ng hair mask. Kung ano po yung ginawa natin doon sa step 1 or sa cream number 1, same din po ang gagawin natin sa neutralizing cream. Hahaluan din po natin ng treatment, then i-apply din po natin siya doon sa may bleach part. Yun po ang ating gagawin sa buhok ng ating client. Dahil alam nyo ba mga sis na matapang din po ang neutralizing cream, minsan nanonotice ko na medyo mainit yung neutralizing cream once na in-apply natin siya sa buhok at nagkukos po siya ng rubberize or dryness. So make sure na haluan nyo ng any moisturizing treatment yung neutralizing cream natin bago natin siya i-apply sa mga damaged or bleach hair. Then, after natin dito mag-apply ng neutralizing cream, mga sis, babad lang po natin ito ng 20 minutes. Then, afterwards ay magpuproceed tayo sa ating next step na gagawin. After 20 minutes na nakababad yung ating neutralizing cream ay pinabanlawan na po natin siya. Then sinunod naman natin i-apply yung kanyang treatment which is the hair botox treatment. Then babad natin ulit siya dyan or ibababad natin yung ating hair botox treatment ng 1 hour. Then after nun, after 1 hour ay papatuyuin na natin siya ng Bongalicious. So dito mag-start na tayo sa ating pagpapatuyo mga sis dahil naka 1 hour na po yung binabad natin na hair botox treatment. At may explain lang din po ako sa inyo dahil for sure marami na naman ang magtatanong at mangbabash sa akin dahil hindi daw pinantay yung kulay. So ito na nga mga sis, kahit gustuhin man nung client na magpa-hair color, hindi ko po siya kinulayan dahil nga po sa bleach part. Dahil pag once na kinulayan ko yan, may chance or may possibility na masira lang or madamage yung kanyang buhok, lalong-lalo na sa bleach part. So, in-advise ko yung client natin na bumalik siya after 3 weeks para sa kanyang hair color. At that time, nakapagpahinga na yung kanyang hair mula doon sa ating ginawang rebonding process. So, pwede na po siyang kulayan. So, wag na po kayo maghanap ng kulay sa kanya dahil yun nga po, hindi ko sinabay yung kulay sa rebond. So, kung mapapansin nyo mga sis, sa mga nire-rebond ko na mga bleach ay hindi ko kinukulayan dahil nga iniingatan ko na hindi siya masira or mag-dry. So, stop
bashing me na kung bakit hindi ko daw kinukulayan yung mga buhok dahil ayaw ko lang talagang masira yung kanilang buhok. Ganun. Pero pag carry naman talaga ng buhok, kahit naka-bleach pa yan, pag carry na kulayan, kinukulayan ko. Pero pag alam kong alanganin, talagang pinapabalik ko na lang sila or ina-advise ko na ipahinga muna, then sa kanilang kulayan. So, ayan na mga sis, ang dami ko nang sinabi. Ito na yung final outcome ng ating hair reband sa bleach hair. So, kung mapapansin nyo, nagmukha talagang Dalmatian yung kanyang buhok dahil nga sa DIY bleaching na ginawa niya, hindi nagpantay-pantay. Pero, in fairness naman, bumagay naman yung kanyang mala zebra na hair color. Charot lang mga sis. So, bali, after pala natin doon magpatuyo mga sis, so pinadaanan natin siya ng panghuling hair iron. So, ito na yung kanyang naging outcome. Straight, makintab, at manageable na yung kanyang hair. Then, watch nyo lang po yung kanyang after wash result. Nasa end po ng video nito para makita nyo yung kanyang naging outcome. At kung ito po ba ay nabigyan natin ng justice. At ano po ang inyong masasabi mga sis? Comment your thought below. At hanggang dito na lang po ang video nito. Naway nakakuha kayo ng mga tips and ideas on how to rebond on bleach hair. At kung nagustuhan nyo naman po ang ating pa-tutorial kineme, don't forget to like, share this video, and don't forget to follow our page, Chading. And this is Chading saying have a great hair day always mga sisilab. Until our next video. Bye! At ito na yung after wash result and clients feedback mga sis. Enjoy!